Ito po ang programang sumasagot sa mga katanungan tungkol po sa mga aral ng Panginoon Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang tamang daan. Bakit po ang Iglesia ni Cristo ay walang Kwaresma? Bago po natin sagutin ang tanong niya, kapatid na Romel, ay alamin po muna natin kung ano ang kahulugan ng Kwaresma ayon na rin po sa paliwanag ng Iglesia Katolika. Dito po sa kanilang aklat na ang pamagat ay The Question Box. Ito po ay isinulat ni Bertrand L. Conway. Ito po ay mayroong nihil obstat ni Arthur J. Scanlan at mayroong imprimatur ni Patrick Cardinal Hayes na naging arsobispo ng New York. Sa pahina 442 ay ganito po ang ating mababasa sa pagkakaliwat na po sa wikang Filipino. Ano ang kahulugan ng Kwaresma? Ang taunang pagbubulay-bulay, retreat ng Iglesia Katolika na hinihimok ang mga Katoliko na makibahagi sa taimtim na pag-aalaala ng ating katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Ang 40 araw ay iminungkahi ng pangingilin ni na Moises, Elias at higit sa lahat ng ating Panginoon. Ayon po sa otoridad ng Iglesia Katolika, kapatid na Romel, ang Kwaresma ay pangingilin sa loob po ng 40 araw upang alalahanin ang wika, ang kamatayan ng ating Panginoong Sukristo sa krus. Ano po ang ginagawa ng Iglesia Katolika, kapatid na Leo, pagka sila po ay nangingilin ng Kwaresma o ng mahal na araw? Ang isa po sa ginagawa nila ay mababasa naman po natin dito po sa kanilang aklat na pinamagatang The Visible Church. Ito po, mga kaibigan, ay isinulat ng isang pari ng Iglesia Katolika na ang pangalan ay John Sullivan. Ito po ay mayroong kaukulang nihil obstat ni Arthurus J. Scanlan at may imprimatur ni Patricius J. Hayes sa pahina 171 sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Maaring ang paggamit ng mga palaspas sa ating mga simbahan ay nagpasimula noon pang Edad Media. Ang palaspas ay isang sagisag ng tagumpay. Sa mga bansang pagano, ginagayakan ng mga nagwawaging mga hukbo ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga karwahe ng mga sanga ng palaspas. Ang isa po sa mga ginagawa ng Iglesia Katolika kapag sila po ay nangingili ng Kwaresma o mahal na araw, ay ang paggamit po nila ng palaspas. At ang nakatatawag po ng pansin dito, kapatid na Romel, ang paggamit po nila ng palaspas sa panahon po ng kanilang tinatawag na Kwaresma, ayon na rin po sa kanilang aklat, ay kinuha po nila sa gawaing pagano. At kagaya nga po ng ating tinalakay na sa mga nakaraan, kapag ka po sinabing pagano, ay hindi Kristiyano. Bukod po doon sa paggamit nila ng palaspas, kapatid na Leo, ano-ano pa po ang ginagawa ng mga Katoliko pagka sila ay nangingilin po ng Kwaresma o ng mahal na araw? Ang otoridad pa rin po ng Iglesia Katolika ang ating pasasagutin, kapatid na Romel, Opo. para huwag tayong mapagkamala na naninira lamang. Opo. Isa pa pong aklat ng Iglesia Katolika ang babasahin po namin, mga kaibigan. Ito po ay pinamagatang Compendio Historico de la Religion na isinulat po ng isang otoridad ng Iglesia Katolika na ang pangalan po ay Joseph Pinton. Dito po sa pahina 596 ay ganito po ang nakasulat. Ipinahayag naman sa karamihan ang pagpaparusa sa taong yaon. At ang ganoong parusa ang pinanganganlang penitensya publika. Paano at kailan minumulan ang penitensya publika? Ang pinarurusahan ng ganoon ay nagsusuot ng damit na parang supot na ang ngalan ay sako at lumalakad na walang sandalyas at naparoroon sa simbahan sa araw ng Miyerkules de Ceniza
At kung natanggap na niya ang abo, ipinananalangin siya ng mga saserdotes at ng buong bayan at saka pinalalabas na madali sa simbahan. At mula sa araw na iyon, ay bawal sa kanya ang anumang paglilibang at wala siyang dapat harapin kundi ang ayuno at pananalangin. Ano-ano ang kailangang gawin ng mga makasalanang gumanap ng penitensya publika? Binubudbura ng abo ang kanilang mga ulo at hindi sila gumagalaw sa pagkaluhod sa pinto ng simbahan. Sa panahon po ng tinatawag ng Iglesia Katolika na Kwaresma ay ginagawa po ng mga kaanib nito ang tinatawag nilang penitensya publika o pagpapahirap sa katawan. Naglalakad po sila sa daan, kapatid na Romel, na walang panyapak at sinusugatan po nila ang kanilang katawan, pinadudugo nila ang kanilang katawan at hinahampas pa po nila Opo. ang kanilang katawan. At ang iba pa po, kapatid na Leo, ay nagpapapako pa sa krus. Totoo po yun, kapatid na Romel. Saan po at kailan nagsimula, kapatid na Leo, yung aral na yan ng Iglesia Katolika tungkol sa Kwaresma? Ang sagot po ay mababasa natin sa aklat na binasa na po natin kanina, na ang pamagat po ay The Question Box, na isinulat po ng kanilang pari na si Bertrand Conway sa pahina 442. Pakinggan po ninyo sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ang Kwaresma ay unang binanggit sa ikalimang kanon ng Konsilyo ng Nicea, 325. Batay po sa kanilang aklat, ang Kwaresma ay unang binanggit sa Konsilyo ng Nicea. Ito po ay isang konsilyo ng Iglesia Katolika, kapatid Opo. na Romel, at mga giliw po naming taga-subaybay. At ito po isinagawa nila noong taong 325. Pansinin po natin, mga kaibigan, ang Kwaresma ay sa konsilyo po ng Iglesia Katolika binanggit at hindi po sa Biblia. Ganito rin po ang pag-amin ng isa pa nilang pari na si John F. Sullivan dito po sa kanilang aklat na ang pamagat ay The Externals of the Catholic Church. Ito po ay mayroong nihil obstat ni John M. A. Ferns at mayroon pong imprimatur ni Francis Cardinal Spellman, ang kasaysayan ng Kwaresma. Ang itinatagal ng panahong ito ng pagsisisi, penitensya, ay hindi laging magkakatulad sa iba't ibang kapanahunan ng kasaysayan ng Iglesia Katolika. Hindi natin tiyakang maimamatwid na ang Kwaresma ay matatalunton sa mga apostol. Ang lahat ng uri ng lamangkati ay ipinagbabawal. Inaamin po ng pare ng Iglesia Katolika na ang Kwaresma ay hindi po matatalunton sa mga apostol. Sa makatwid, kapatid na Romel, ang tinatawag po ng Iglesia Katolika na Kwaresma ay wala po sa Biblia. At kailanman ay hindi po ipinangaral ng mga apostol. Opo. Ang totoo, mga kaibigan, maging ang mga aral ng Iglesia Katolika na nakapaloob po sa Kwaresma ay hindi lamang po wala sa Biblia, kundi salungat pa sa mga aral po ng Biblia. Katulad nga po ng pagpipinitensya o pagpapahirap sa katawan. Ano po ang katunayan natin sa Biblia, kapatid na Leo, na yung tinatawag at ginagawa po ng Iglesia Katolika na pagpipinitensya o pagpapahirap sa katawan ay talaga pong labag sa aral ng Biblia? Biblia na po ang babasahin natin, kapatid na Romel, dito Opo. po sa unang Tesalonika, sa 5 at 23, ay ganito po ang nakasulat. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Batay po sa Biblia, mga kaibigan, dapat nating ingatang buo ang ating espiritu, kaluluwa at katawan. Hindi po sinabing sugatan. Opo. Hindi po sinabing saktan, pahirapan, at ipako sa krus ang ating katawan. Paano po naman, kapatid na Leo, yung pagbabawal po sa kanila ng pagkain ng lamangkati o karne Opo. na bahagi po ng kanilang pangingilin ng tinatawag nilang Kwaresma o mahal na araw o Holy Week? Opo. Labag din po iyon sa aral ng Biblia, kapatid na Romel, at mga giliw po naming taga-subaybay. Ang katunayan po ay mababasa natin dito sa unang Timoteo,
sa 4, 1 at 3, ganito po ang ating mababasa. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Maliwanag po ang pahayag ng mga apostol na ang pagbabawal po ng pagkain ng lamangkati o karne ay isa po sa mga aral ng demonyo. Mga kaibigan, marami pa pong mga aral na nakapaloob sa tinatawag ng Iglesia Katolika na Kwaresma na labag po sa mga aral ng Biblia. Hindi lamang po natin matatalakay na lahat ngayon sapagkat limitado po ang ating oras. Opo. Ang mga ito po, mga kaibigan, ng dahilan kaya ang Iglesia ni Cristo ay wala pong tinatawag na Kwaresma at hindi po kami nakikiisa sa anumang aktibidad na nakapaloob dito. Mga kaibigan, magbabalik pa po kami ng kapatid na Leo para po sagutin ang iba pang mga katanungan. Diyan lamang po kayo.